Inischedule na ng DPWH sa bisperas ng Pasko ang pagsisimula ng EDSA Rehabilitation Project. Para sa update, magbabalita live mula sa EDSA Ortigas, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, paano yung gagawing rehabilitasyon? Isasara ba kaagad ang buong EDSA sa December 24? Cheryl, matapos nga ang ilang beses na atras abante at napupurnadang planong rehabilitasyon ng EDSA ay sisimulan na ang pagsasaayos nito sa bisperas ng Pasko o sa December 24, 2025. Hindi isasarado ang buong EDSA gaya ng naunang plano kundi gagawin ang reblocking work sa mga linya nito at lalagyan naman ng asphalt overlay ang busway lanes. Sa bisperas ng Pasko o sa December 24, mula alas 11 ng gabi hanggang January 4, 2026, 24/7 ang magiging gawaan para sa lahat ng reblocking works. Sa January 5 naman hanggang May 31, 2026, tuloy ang rehab mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Iisa-isahin ang pagsasaayos ng linya ng northbound at southbound lanes ng EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Orense. Ayon kay Secretary Vince Dizon, ito ang pinakamainam na paraan para isaayos ang kahabaan ng EDSA kung saan 6 billion pesos lamang ang magagastos malayo sa dating pondo na 17 billion pesos na gagawin sa loob ng 2 taon. Ayon sa kalihim, 11 billion pesos ang umano'y matitipid ng pamahalaan sa mas mabilis na pagsasaayos ng EDSA na ito. Arles, bakit December 24 yung napagkasundo ang petsa ng implementasyon? Cheryl, akala nga natin sa susunod na taon pa ito sisimulan, no? Pero ayon kay Secretary Vince Dizon, MMDA Chairman Don Artes at DOTR Secretary Giovanni Lopez, ito ang pinakamainam na panahon para isagawa ang rehab dahil inaasahan na sa 2 linggo na Pasko at bagong taon o selebrasyon dito sa ating bansa, malaking populasyon daw ng mga kababayan natin dito sa Kamaynilaan ang nasa kanilang mga probinsya o nasa labas ng bansa. Inaasahan din nilang magiging maluwag ang kahabaan ng EDSA, kaya daw ito ang tamang-tamang panahon para simulan nga ang paulit-ulit na napurnadang rehabilitasyon dito. Ano ang plano para sa maaapektuhang commuters? Cheryl, mahaba-haba no itong 8 buwan na plano na rehabilitasyon ng EDSA, no? Pero kumpara mas mabilis yan no doon sa 2 years na naunang ang plano. Magkakaroon ito ng 2 phase. Sa phase 1 sisimulan mula December 24 hanggang May 31, 2026 kung saan sa bawat pagtatapos ng pag-asaayos nito ay lalagyan ng mga asfalto, then pwede na agad gamitin ito no ng publiko, pwede na agad daanan ng mga sasakyan. Patungkol naman doon sa phase 2, wala pang nakatakdang petsa pero maaari daw na mapaaga o mapatagal pa ito. Doon sa mga commuter, Cheryl, siniguro naman ng DOTR na may nakahanda at karagdagan ng mga bus carousel no dito sa EDSA Carousel Lane at bukod pa dyan inaasahan din na sa December 25, isang araw mula magsisimula itong pagsasaayos ng EDSA, gagana na rin yung mga Dalian train ng MRT. Kaya daw magkakaroon pa rin ng ginhawa at magagamit ang mga kapatid nating nagtatrabaho pa rin sa holiday season. So far, kumusta naman ang traffic dyan sa kinatatayuan mo? Cheryl, nandito tayo ngayon sa Guadex Drive no dito sa kahabaan ng Ortigas. Kung makikita ninyo sa aking likuran, tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko. May ilang mga bahagi dito sa kahabaan ng EDSA na medyo bumabagal no dahil sa mga likuan. Dito kasi natitipon yung iba't ibang mga malls no na kasama sa pinag-uusapan din yung pagliliban ng kanilang mga mall-wide sales no. Pero so far, banayad naman ang takbo ng trapiko dito. May ilang bahagi na bumabagal pero overall mabilis naman at kakaunti na ang sasakyan kumpara nitong mga nagdaang araw. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.